COMELEC may listahan na ng areas of concern ayon sa komisyon. Mas mataas ang bilang ng mga nasa green area ngayon habang bumaba rin ang suspected election-related incident. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Aljo, nasa 400 na mga bayan at munisipalidad ang ituturing na priority areas of concern pagdating ng Hatol ng Bayan 2025. Sanib-puwersa naman ang COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines para sa pagbabantay sa mga nasabing lugar, partikular na sa mga nasa red category. Sa 1,642 na lungsod at mga munisipalidad sa bansa, 403 ang tinukoy ng COMELEC, PNP at AFP na magiging priority areas of concern. 188 dito ay nasa yellow category, 177 nasa orange category at 38 naman ang red category. Ayon sa COMELEC, inisyal pa lang ito at posible pang mabago depende sa mga pangyayari pagpatak ng election period sa January 12. Pero hindi naman anya dapat maalarma ang publiko dahil ito ay bilang paghahanda lang para sa halalan. More directed sa amin, hindi sa mga to. Para naman, alam namin kung saan ipe-preposition ang puwersa, alam namin kung alin yung mas i-monitor closely, alam namin kung paano kami magre-react in the event na mayroong problema, especially in red category areas. Yellow category, kailangan lang ng katamtamang monitoring mula sa mga otoridad dahil dito may mga nangyaring suspected election-related incidents. Meron din itong mga away politika, armadong grupo at mga dati na itong nailagay sa COMELEC control. Sa orange category naman, kailangan din ng dobleng monitoring kumpara sa yellow category. Pero ang pinaka-prioridad nila ay ang mga nasa red category dahil ito ay ang mga posibleng mailagay sa COMELEC control dahil posibleng matindi ang awayan ng politika. May mga pagbabanta pa at puwersa ng armed groups. Partikular naman na nakabantay ang mga otoridad sa BARM pero wala silang lugar na inilagay pa sa ngayon sa COMELEC control. Practically magdadagdag po kami just to make sure na tao namin safe. That's only, yun po yung gusto natin eh. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. Dagdag na po kami ng mga tropa dito. And maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized 4 terrorist groups in the BARM area. Sabi naman ng mga otoridad, masasabing mas mataas ngayon ang nasa green areas o payapang lugar na nasa 1,239 na bayan at munisipalidad. Bumaba din ang suspected election-related incidents na nasa 12 lang nitong 2024. Kaya sana mapanatili ang ganitong datos hanggang matapos ang halalan. 12 lang doon ang election-related violence. Kumpara 2021 at kumpara noong 2018, pinakamababa yun, yung insidenteng yon. So, ang sa atin, kahit paano, natutuwa tayo, pero sana wag nang madagdagan itong bilang na ito. Angelique, Aljo, sabi naman ng Commission on Elections, AFP at pati na rin ang PNP, pagdating ng January 12 ay magiging mahigpit sila sa mga checkpoint dahil nga kasabay ng election period ay papatak na rin ang election gun ban. Kaya yung mga loose firearms na makikita nila sa mga checkpoint ay agad nila itong kukumpiskahin. At syempre magiging mahigpit din sila doon sa pagtingin o checkpoint nga ng mga sasakyan, kahit pa mga motor, dahil nga ito ay sinisiguro nila na walang magiging gulo o madadagdagan pa ang election-related incidents. Samantala, Aljo, mabanggit ko na rin kanina ay nagpaalala rin ng Commission on Elections para naman dun sa mga politiko na makikiisa sa nangyayari ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa COMELEC, sana ay wag nang makisabay ng kanilang kampanya sa selebrasyon o sa paggunita ngayon ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Sana ay wala nang mamahagi ng kanilang mga campaign materials dahil kung meron man ay posible nilang tignan kung may parusa ba na maaaring maipataw sa mga ito. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.